Bago pa ang matinding pagbabago ni Van, biglang sumagi sa kanyang isipan ang alaala nila ni Linda. Isang araw, bigla siyang tinanong nito, kung isang araw ay bigla na lang siyang iwan ng lahat sa mundong ito, ano ang kanyang gagawin? Nagulat si Van sa hindi inaasahang tanong, na itanong pa niya kung ibig bang sabihin nito ay mawawala rin ang lahat ng taga-nayon. Seryosong tumango si Linda, oo, mawawala silang lahat sa kanya. Tahimik na sumagot si Van, kung mangyari man yun, wala na siyang dahilan para manatiling buhay sa mundong ito. Dahil sa kanyang sagot, pabirong sinakal siya ni Linda, nadismaya ito na mamatay na lang ba siya kasama nila. Pagkatapos ng kanyang pagdaanan ang lahat para mailigtas siya, ganyan lang ang sasabihin nito sa kanya, agad namang humingi ng paumanhin si Van at nakiusap na patawarin siya. Pinayuhan siya ni Linda, kahit siya na lang ang matira sa mundong ito, kailangan pa rin niyang magpatuloy na mabuhay. Masaya niyang ipinaliwanag kay Van na may Diyos na nananahan sa kaluluwa ng bawat nilalang, dahil dito, lahat ng bagay sa mundong ito ay may halaga. Tumayo si Linda at muling nagsalita, kung isang araw ay mawala ang kanyang layunin at maligaw siya ng landas, ipagpatuloy lang niya ang pagtahak sa misyong ibinigay sa kanya. Nagtaka naman si Van at agad na nagtanong kung ano ang misyong yun. Ngumiti si Linda bago sumagot, ang mamuhay ayon sa landas ng sarili niyang kaluluwa, iyan ang kanyang misyon. Lumingon siya kay Van na may banayad ng ngiti, ngunit sa sandaling iyon ay biglang naputol ang kanyang sinasabi, at kasabay nito ay nagising si Van sa lawa ng dugo. Agad siyang tumayo habang hawak ang kanyang sumasakit na ulo, noon niya napansin na nawalan pala siya ng malay, isang figure ang biglang nagsalita mula sa kanyang harapan, sa wakas ay nagising rin ito, kasunod noon ay tinanong siya nito kung tao ba siya. Dahil dito, napatingala si Van at agad niyang nakilala ang figure, si Azur ayon. Nagulat siya sa kakaibang anyo nito, ipinaliwanag naman ni Azur na wala siyang magagawa dahil napakaliit at masikip ng mundo ng isipan ni Van, kaya hindi niya maipakita ang kanyang tunay na anyo. Tinanong siya ni Azur kung bakit niya hinayaang umabot sa ganoong kagulong sitwasyon ang labanan, sa dami ng bangkay na nakahandusay sa lupa, maaari naman daw niyang ginawa ang ginawa niya kay Kasirak, mas madali sana kung ginamit niya ang blood prison. Ipinaliwanag naman ni Van na kahit ang ika-6 na sagradong sandata ay hindi uobra laban sa kalaban, kailangan niyang gumamit ng kapangyarihang nasa ika-20 ranggo o mas mataas pa, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi sirain ang limitasyon ng kanyang mana. Ngunit binalaan siya ni Azur, hindi pa niya kayang kontrolin ang ganoong antas ng mana. Habang nakatingin kay Van, ipinaliwanag ni Azur na ang kanyang pag-iral ay nananahan sa kaluluwa nito. Hindi niya hahayaang sayangin ni Van ang sariling buhay dahil lamang sa padalos-dalos na desisyon. Depensa naman ni Van, hindi siya mamamatay kahit tamaan siya ng isa sa mga atake ni Kratos, masakit lang ang buong katawan niya, pipigilan lang niya ang mana na sumabog. Napakuyom siya ng kamao at buong determinasyong sinabi na sa kanyang kasalukuyang kalagayan, kahit buksan niya ang mana hanggang sa sukdulan, hindi na niya kailangang mag-alala na mawalan ito ng kontrol. Napabuntong hininga si Azur. Sinabi nitong hindi niya mapapanatili ang ganoong estado ng matagal. Sa sandaling maramdaman niya kahit ang pinakamaliit na pagbabago sa daloy ng mana ni Van, agad niya itong siselyuhan, pumayag naman si Van sa kasunduang iyon. Hindi rin naman magtatagal ang laban, buong determinasyon niyang sinabi. Matapos ang pag-uusap nila, biglang sumiklab ang napakalakas na mana sa buong katawan ni Van. Dahan-dahan siyang tumayo habang unti-unting humahaba ang kanyang buhok. Bumalik sa kasalukuyan at sa sandaling iyon, hawak na niya ang kamay ni Kratos. Nabigla siya nang makita ang lubos na pagbabago ni Van at maramdaman ang napakalakas nitong mana. Biglang ikinuyom ni Van ang kanyang kamaong na babalot ng mana. Tahimik niyang itinapat yun sa sikmura ni Kratos at marahan lamang itong sinuntok. Ngunit sa mismong sandaling tumama ang suntok, naramdaman ni Kratos ang napakatinding sakit na tila may napakalakas na puwersang bumaon sa kanyang tiyan. Sa lakas ng impact, mabilis siyang bumulusok palayo sa kanilang kinalalagyan. Lubos namang ikinagulat ng tatlo ang kapangyarihang ipinakita ni Van, sa iisang mahinang suntok lamang ay naipatila po niya si Kratos sa napakalayong distansya. Samantala, maging sina Volkov at Rail ay natulala sa biglaang pangyayaring kanilang nasaksihan. Hindi rin makapaniwala si Odi, ilang segundo lamang ang nakalipas ay nakahandusay si Van. Ngunit sa isang kisap mata ay bigla itong naglaho. Si Charlotte naman ay napanganga sa pagkabigla, sapagkat kanina lamang ay nasa bingit na ng kamatayan si Van. Sa itaas na bahagi, napaisip si Volkov, ito ang lakas na dapat sana niyang taglay, ngunit ang mana na nararamdaman niya ngayon mula kay Van ay parang napakabigat na presyon na maihahambing sa kapangyarihan ng isang arkanghel.
Samantala, nagalit si Baron at malakas na sumigaw. Tinanong niya kung sino ba siya at kung bakit basta na lamang ito nakikisawsaw sa laban nila. Tahimik lamang siyang tiningnan ni Van nang may malamig na tingin. Pagkatapos ay sinabi niya, kung ano ang kalokohan ng pinagsasabi nito, kasabay ng kanyang malamig na sagot ay isang mabilis na hampas na agad nagpatalsik kay Baron. Tumalsik ang dugo nito sa ere habang mabilis siyang napatilapon sa malayo bago tuluyang bumagsak sa kabilang dulo ng larangan. Dahil sa matinding pagkabahala, agad na tumakbo si Isabel patungo kay Baron upang tingnan kung maayos lamang ito. Ngunit bago pa siya makalapit, sinalo siya ni Balmong at sinabing ayos lamang si Baron. Itinaas naman ni Van ang kanyang kamay at malamig na nagsalita, sinabi niyang nakaharang sila sa kanyang daraanan. Kung ayaw nilang mamatay sa gitna ng laban, dapat nang lumayo ang lahat ng hindi kasali. Sa kabilang dako, nanatiling matatag ang itinayong barrier. Ngunit ilang sandali lamang, isang napakalaking haligi ang bumaba mula sa kalangitan at dahan-daang bumagsak sa ibabaw nito. Napanganga ang lahat sa kanilang nasaksihan, unti-unting bumaon ang napakalaking haligi hanggang sa tuluyang mabasag ang barrier. Dahil dito, nagtakbuhan ang mga sundalo upang iligtas ang kanilang mga sarili. Kasabay nito, ginamit ni Van ang kanyang armament summon, Forbidden Domain. Dahil sa kuryosidad, dahan-daang hinawakan ni Balmong ang bumagsak na haligi. Ngunit agad na nang inig ang kanyang kamay nang maramdaman niya ang napakalakas na puwersang nagmumula rito. Doon niya napagtanto na wala ng pag-asa, sa antas ng harang na iyon, walang sino man mula sa labas ang makakapasok. Hindi makapaniwala si Isabel sa kanyang narinig, ipinaliwanag ni Balmong na anuman ang mangyari, ang kanilang misyon ay maghintay hanggang sa dumating ang kanyang kamahalan mula sa imperyo at panatilihing abala si Kratos. Sa ngayon, ang tanging magagawa na lamang nila ay panuorin ang laban ng misteryosong batang iyon. Dahil sa banggaan ng kanilang kapangyarihan, nagkawasak-wasak ang paligid. Kasabay nito, napasukan ng dugo si Kratos, hawak ang kanyang tiyan, hindi siya makapaniwala nang makita niyang nabutas ang kanyang panlabas na baluti. Biglang lumitaw si Van sa himpapawid at malamig na sinabi, kaawa-awang nilalang, nasaan na ang mayabang niya ekspresyon na parang isa siyang Diyos. Pinagsabihan pa niya si Kratos na tigilan na ang pagtatangkang makatakas sa loob ng defensive formation dahil wala na itong paraan upang makalabas. Ngunit natawa lamang si Kratos at iginiit na ang lahat ng iyon ay bunga lamang ng isang maswerteng pagtama. Sa sandaling yun, biglang bamuka ang kanyang sugat at nagkaroon ito ng mga pangil. Ilang saglit pa, napakaraming galami ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ay nabuo ang isang sandata sa kanyang kamay. Tumingin siya kay Van at sinabi, napakalakas ng loob niyang magkunwari sa harapan niya habang ginamit niya ang Rune of Fusion, Rune of the Scorpion, at Rune of Bombardment. Inihanda niya ang kanyang sandata habang unti-unti itong nag-iipon ng kapangyarihan, hindi niya inakalang mapipilitan siyang gamitin ang kanyang buong lakas sa isang napakaliblib na lugar na tulad nito. Nabahala si Balmong nang maramdaman niya ang lumalakas na kapangyarihan ni Kratos. Agad niyang inutusan ang lahat na lumayo dahil nawawala na sa kontrol ang mana ng Grand Duke. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga sundalo at mabilis na nagsitakbuhan palayo. Samantala, sinabi ni Rail sa dalawa na magtatayo siya ng isang harang, pinagsabihan niya silang huwag lalayo sa kanyang likuran, anuman ang mangyari. Napaisip naman si Ana, napagtanto niyang tunay na silang nasa panganib, kaya sumagi sa isip niya kung dapat na ba siyang tumakas. Natawa si Kratos at buong yabang na sinabi na gagawin niyang abo ang lahat, kasama ang lahat ng mabababang insektong naruroon. Kasunod nito, buong lakas niyang pinakawalan ng kanyang Pattern Annihilation Cannon patungo kay Van. Napansin naman ni Van na tila hindi pa rin nauunawaan ni Kratos ang tunay na sitwasyon, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Pagkatapos ay sinuntok niya ang hangin, nagkaroon ng napakalaking bitak sa kalawakan habang malamig niyang sinabi, tumawa lang siya hanggat kaya niya. Kaagad niyang ginamit ang Armament Summon, at mula sa napakalaking bitak ay nagsimulang lumabas ang napakaraming sandata. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang Formless Armor, na agad bumalot sa kanyang buong katawan, inilabas din niya ang kanyang All-Cleaving Sword. Malamig na binanggit ni Van na ngayon na ang huling araw na makakatawa si Kratos habang dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang espada. Sa sandaling yun, dahan-daang bumaba mula sa kalangitan ang napakaraming naglalakihang kamay at sinalubong ang pag-atake ni Kratos, ito ang Demonic God Hand. Pagkakita rito, nanlaki ang mga mata ni Kratos sa matinding pagkabigla. Maging si Balmong at ang iba pa ay hindi rin makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Malamig na sinabi ni Van, mukhang siya na ang magiging abo ngayon.
Nang tuluyang bumagsak ang kanyang pag-atake, isang napakalawak na pagsabog ang yumanig sa buong paligid, na nagpapakita ng nakakatakot na kapangyarihan ni Van. Bago pa ang pagsabog, bakas sa mukha ni Kratos ang matinding pagkabahala nang makita niya ang paparating na pag-atake, naisip niyang maaari siyang mamatay kapag tinamaan ito, wala na siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang nakatagong rune arts, kaya napamura siya sa inis. Ilang sandali lamang ang lumipas at sabay-sabay na tumama ang napakaraming kamay sa kinalalagyan ni Kratos, na nagdulot ng napakalakas na alon ng enerhiya sa buong paligid. Sa lakas ng impact, matinding yumanig ang lupa at napalipad sa ere ang lahat ng naroon. Nang hamupa ang pagsabog, bumungad ang matinding pagkawasak, maraming malalalim na hukay ang nabuo sa paligid. Dahil sa pangyayaring yun, agad na kinumpronte ni Rayl si Anna at tinanong kung ano ba talaga ang pagkakakilanlan ng batang yun. Nauutal namang sumagot si Anna at sinabing wala rin siyang alam kung sino talaga si Van. Tahimik namang nag-isip si Rayl, batay sa napakalawak na mana na naramdaman niya mula sa batang yon, tiyak na nasa first divine rank ang tunay nitong kapangyarihan. Habang nakatingin siya kay Van, napagtanto niyang ang mga nasa unang banal na ranggo ay lampas na sa hangganan ng sangkatauhan, hindi na sila may tuturing na ordinaryong tao, kundi mga nilalang na unti-unti nang umaabot sa saklaw ng mga Diyos. Hindi siya makapaniwala, imposibleng basta na lamang lumitaw ang isang nilalang na tulad nito. Mula sa ere, sinabi ni Van kay Kratos na hindi nakakatuwang magpanggap na patay, kaya inutusan niya itong lumabas na. Ngumiti si Kratos habang napatanong sa sarili kung gaano nakatagal mula nang magsimula ang Covenant of the Crown, matagal na panahon na rin mula nang makaranas siya ng laban na nagbibigay sa kanya ng ganoong kasiyahan. Kasabay nito, ginamit niya ang kapangyarihan ng Rune of the Scorpion, ang resonance na tinatawag na extension molten state, biglang nagbago ang kanyang buong katawan habang naglalabas ng napakalakas na mana. Binanggit niyang tunay siyang nasisiyahan ngayon, bilang Grand Duke ng kaharian ng Zou, kinikilala niya si Van bilang isang mandirigmang maihahambing sa 5 sukdulan. Nang makita ni Balmung ang pagbabagong yon, hindi siya makapaniwala, isinusugal ni Kratos ang sarili niyang buhay sa laban na ito. Ipinaliwanag niya sa iba na ayon sa itinuturo sa akademyang militar, ang resonance ang tunay na pagpapakita ng kapangyarihan ng rune arts. Sa mahinang kaluluwa at katawan ng isang tao, ang tunay na kapangyarihan ng rune arts, isang himala at autoridad na ipinagkaloob ng mga Diyos, ay hindi man lamang may lalabas kahit kalahati ng tunay nitong potensyal. Gayunpaman, napakakaunti lamang sa mga sorcerer ang may kakayahang ipares ang kanilang sariling kaluluwa sa kapangyarihan ng kanilang rune arts. Kapag nangyari yun, ganap nilang nailalabas ang likas na kapangyarihan ng kanilang rune arts, yun mismo ang tinatawag na resonance. Napatanong si Isabel kung bilang Grand Duke ay kaya rin bang gamitin ni Balmung ang resonance. Umiling si Balmung, ipinaliwanag niyang upang makamit ito, kinakailangan ng kapasidad ng mana na hindi bababa sa second divine rank. Dagdag pa niya, kung hindi mapoprotektahan ng napakalawak na mana ang sariling kaluluwa, mapupunit ito sa sandaling muling mabuhay ang gumagamit at tuluyan ng maglalaho ang kanyang mismong pag-iral. Samantala, napatanong si Kratos kung saan nanggaling ang isang taong katulad ni Van. Pagkasabi niya nito, mabilis siyang tumalon sa ere, sa isang iglap, nakarating siya sa ibabaw ni Van habang nakahanda ng umatake gamit ang kanyang buntot. Kaagad niyang pinakawalan ng isang napakalakas na haligi ng enerhiya na ramaga sa pababa at tumama sa lupa. Ngunit mabilis itong naiwasan ni Van at agad siyang lumitaw sa likuran ni Kratos. Nagulat si Kratos nang marinig si Van na nagsabing, kung ganyan siya kabagal, kailan niya itong matatamaan. Kasabay nito, nagpakawala si Van ng napakaraming matutulis na projectile patungo sa kanyang kalaban. Mabilis namang naiwasan yun ni Kratos, ngunit sa sandaling ikinuyom ni Van ang kanyang kamao, lalo pang bumilis ang mga sandata at sabay-sabay na tumama sa katawan ni Kratos. Dahil dito, nagkapira-piraso ang kanyang katawan. Ngunit dahil sa kanyang kakayahan, mabilis na muling nabuo ang kanyang katawan, malakas siyang sumigaw na wala lamang yon. Napatingin si Van sa kanya nang may bahagyang pagkagulat, ngunit sa mismong sandaling yun ay biglang sumugod si Kratos. Wala nang oras si Van upang umiwas, direktang tumama ang napakalakas na sipa sa kanyang mukha. Sa tindi ng puwersa, bumulusok si Van pababa at bumagsak sa lupa na may napakalakas na impact na muling nagwasak sa paligid. Habang nakatingin sa malaking bunganga sa lupa, naisip ni Kratos na siguradong malinis ang pagkakatama niya, gayunpaman, may masamang pakiramdam siyang hindi pa tapos ang laban. Tama nga siya, bigla na lamang lumitaw si Van sa kanyang likuran at malamig na nagtanong, kung hindi pa rin ba siya nito naaalala.
Napaisip si Kratos na isa itong malaking problema, hindi niya maintindihan kung anong uri ng kakayahan o rune arts ang ginagamit ni Van. Pagkatapos ay sinabi niyang siya ang dapat magtanong, kung isa nga siyang sorcerer na may kapangyarihang maihahambing sa first divine rank, imposibleng hindi niya ito makilala sa kaharian ng Zou. Itinuro niya si Van at sinabing, kung nagkita na pala sila noon, bakit hindi na lang niya sabihin ng direkta kung sino siya? Ngunit kalmado lamang siyang sinagot ni Van, hindi na kailangan, wala rin namang saysay yun, marami siyang paraan para malaman ang sagot. Kasabay nito, iniunat niya ang kanyang kamay, pero bago ang lahat, kailangan munang niyuyang patahimikin ang kanyang nakakainis niyang bibig. Sa isang iglap, mabilis niyang sinalakay si Kratos gamit ang kanyang mga sandata at pinagputol-putol muli ang katawan nito. Gayunpaman, dahil sa kakaibang kakayahan ni Kratos, muli na namang nabuo ang kanyang katawan. Napatingin si Van at napagtantong kailangan niyang subukan kung gaano kabilis at hanggang saan ang hangganan ng kakayahan nitong mag-regenerate. Dahil dito, agad siyang kumilos sa pambihirang bilis habang sabay-sabay na lumilipad ang kanyang mga sandata. Sunod-sunod niyang pinakawalan ang napakabilis na mga pag-atake. Ang kakayahan ng Scorpion Rune sa estado ng Resonance ay hindi lamang simpleng pagre-regenerate o pagpapanumbalik ng nasirang katawan habang naghahanda si Kratos na gumanti. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok, ngunit kalmadong naiwasan ni Van ang bawat isa sa mga ito habang patuloy na umiikot at lumilipad ang kanyang mga sandata sa paligid. Nagkaroon sila ng kaunting distansya, ginamit ni Kratos ang kanyang buntot upang umatake habang iniisip niyang ang kakayahan niyang mabuhay ay halos nasa sukdulan na. Sa pagkakataong yun, nagawa niyang tamaan si Van. Ngunit hindi man lamang ito natinag, iniunat ni Van ang kanyang kamay at kasabay nito ay kumilos ang kanyang mga sandata sa pambihirang bilis at muling tumama kay Kratos. Muli niyang ikinumpas ang kanyang kamay, napakaraming higanteng kamay ang muling lumitaw mula sa kalangitan at dahan-daang bumagsak patungo kay Kratos. Malakas na tumama ang mga ito at muling nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Nang hamu pa ang usok at alikabok, makikita ang lubos na pagkakapira-piraso ng katawan ni Kratos. Ngunit sa mismong sandaling masugitan ang katawan ng gumagamit, muli itong binubuo sa mas perpekto pang anyo, tunay ngang kamangha-mangha ang kakayahang iyon. Hindi na nagsayang ng oras si Van, mula sa ere ay bumulusok siyang muli pababa sa napakabilis upang umatake. Ngunit sa mismong sandaling iyon, tuluyan ng gumaling ang katawan ni Kratos, sinalubong niya ang pag-atake ni Van at mayabang na sinabi, isa siyang immortal na nilalang. Kasabay nito, muli siyang umatake habang sinasabing walang silbi ang lahat ng ginagawa ni Van hanggat hindi siya kayang patayin, mabilis namang naiwasan ni Van ang bawat pag-atake. Muli silang nagpalitan ng suntok at sandata sa bilis na halos hindi na masundan ng mata. Mga guhit na lamang ng hangin ang naiwan sa kanilang dinaraanan. Sa kalagitnaan ng laban, habang sinusuri ni Kratos ang lahat ng nangyari, napagtanto niyang malamang ay isang summoning o creation type rune arts ang ginagamit ni Van na may kakayahang lumikha o magpatawag ng iba't ibang uri ng sandata. Higit pa rito, bawat sandatang nililikha nito ay may sariling natatanging kakayahan. Alam niya ang libu-libong rune arts na umiral sa buong kasaysayan, ngunit masasabi niyang ni minsan ay wala pa siyang narinig na katulad nito. Posible kayang isa itong ganap na bagong rune art, dahil dito, lalong nabaliw si Kratos sa pagnanais na maaga ang kakayahan ni Van. Biglang nagsalita si Azura sa isipan ni Van at nagbabala na tila narating na niya ang kanyang limitasyon. Pinayuhan siya nitong tapusin na ang laban, tahimik namang sumang-ayon si Van, wala na siyang ibang pagpipilian. Sa sandaling yun, biglang napahinto si Van, napansin yun ni Kratos at agad siyang inasar. Ano ang problema? Ngayon pa lang siya nagsisimulang mag-init sa laban, bakit siya umaatres, at huwag niyang sabihing napagod na ito. Kalmado lamang siyang tiningnan ni Van, gusto sana niya itong paglaruan buong araw hanggang sa umabot siya sa ganitong kalagayan, pero wala na siyang oras, kaya tatapusin na niya ito. Sawang-sawa na siyang hayaang makalampas ang pagkakataong nasa harapan na niya mismo na tapusin siya. Ngunit nanatiling kampante si Kratos, kung hindi siya kayang patayin ito, hindi rin niya ito mapapatay, kaya dapat alam na niya ang bagay na yan. Napamura si Van sa narinig tungkol sa kanyang mga sinasabi. Bigla niyang itinusok ang sariling kamay sa kanyang dibdib. Nabutas ang kanyang dibdib at umagos ang napakaraming dugo. Kumalat ang likidong yun sa lupa kung saan nakatayo si Kratos, ngunit nang makita niya ito, napansin niyang hindi iyon ordinaryong dugo. Hawak ang kakaibang likido sa kanyang kamay, agad niyang binanggit ang pangalan nito, ang Azura Rune. Ilang sandali lamang matapos niyang sabihin,
mula sa maladugong likido ay unti-unting lumitaw ang napakaraming sandata na dahan-daang lumutang sa ere. Kasabay nito, malamig na binigkas ni Van ang isang salita, ang resonance. Nagulat si Kratos sa kanyang narinig, maging sina Isabel at Balmung ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan, na kayang niyang gumamit ng resonance. Samantala, napabulala si Anna at napatanong kung nananaginip lamang ba siya, ngunit malamig siyang pinagsabihan ni Volkov, ito ay isang realidad kaya magbalik siya sa kanyang sarili. Sa sandaling yun, nagsimulang lumabas ang napakaraming sandata mula sa lupa at umabot hanggang sa kalangitan, habang nakalutang si Van sa ere, malamig niyang binigkas ang pangalan ng kanyang kakayahan, ang armory opening. Sa sandaling makita ito ni Kratos, naguluhan siya. Ang resonance ay hindi isang bagay na madaling makamit sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng sapat na mana, dahil dito, napatanong siya kung paano naging posible ang lahat ng ito. Biglang nagsalita si Van at ipinaliwanag na hindi pa niya inilalabas ang lahat ng kanyang mga sandata, pagkatapos ay tinanong niya si Kratos, ano ang kanyang gagawin kung natatakot na siya na sa ganito pa lamang karaming bagay. Dahan-dahan siyang naglakad habang sinasabihan si Kratos na huwag itong mag-alala, dahil wala pa siyang balak gamitin ang lahat ng sandatang nasa kanyang pagmamayari. Kasabay nito, naglabas siya ng napakalakas na aura mula sa kanyang katawan at sinabi na ang lahat ng ito ay para lamang sa kanya. Nais niyang ilabas ang isang bagay na mahigit 1,000 taon niyang iningatan at pinahalagahan. Hinawakan niya ang isang kamay at dahan-daang hinubad ang bendang nakabalot dito, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang armament summoning, ang Soul Crushing Cloth. Habang ginagawa niya yun, lalo pang lumalakas ang aurang nagmumula sa kanyang katawan, sinabihan niya si Kratos na nasa ilalim ito ng isang napakalaking maling akala tungkol sa pagiging immortal. Ang kakayahan nitong mag-regenerate ay wala nang iba kundi ang kapangyarihan ng rune arts, ngunit kung ang mismong kaluluwa, na nagsisilbing pundasyon ng rune arts, ang masisira, maaari rin itong mamatay. Nang marinig yun, napatawa si Kratos, sinabi niyang imposibleng maapektuhan ang kanyang kaluluwa at hindi dapat isipin ni Van na isa itong Diyos. Ngunit bahagya lamang nang umiti si Van, ipinaalala niya ang araw ng una nilang pagkikita at ang mga salitang sinabi niya noon habang dahan-dahan siyang naglalakad palapit sa kanya. Napilitan silang magtago dahil sinabi niyang hahanapin niya ang mga ito, binalaan pa niya ang lahat na magtago ng mabuti, dahil kapag dumating na siya, isa-isa niya silang hahanapin. Pagkasabi nito, biglang nagimbal si Kratos, nang inig ang buo niyang katawan. Ang matinding takot na naramdaman niya ay kapareho ng naramdaman niya noon nang tumayo sa harapan niya ang kanyang master. Dahil sa matinding pagkabahala, napatanong siya sa sarili kung sino ba talaga ang taong nasa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang umurong habang nanginginig ang kanyang mga paa. Sa isip niya, hindi na mahalagang malaman ang tunay na pagkakakilanlan niya sa sandaling iyon. Ang pinakamahalaga ay ang makatakas habang mabigat ang kanyang bawat mga hakbang. Samantala papalapit na si Van, nagmadali siyang tumakas, naisip niyang kailangan muna niyang makaalis sa lugar na iyon dahil hindi ito kalabang kaya niyang harapin ng mag-isa, kailangan niyang tipunin ang buong puwersa ng Royal Guard. Ngunit bago pa siya makalayo, bigla na lamang hinailan ni Van ang kanyang buntot at buong lakas siyang ibinagsak sa lupa, dahilan upang yumanig at magwasak ang paligid. Dahil sa matinding impact, napangiwi si Kratos sa sobrang sakit. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang pag-atake ni Van. Nagpakawala siya ng mabilis at sunod-sunod na suntok na tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Kratos. Hindi siya tumigil, mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang mga suntok hanggang sa paulit-ulit na tumama ang mga ito sa ulo ni Kratos. Habang walang tigil ang kanyang mga kamao, sumagi sa kanyang alaala ang sinabi ng kanyang kaibigan noong ikakasal na sila ni Linda, na baka balang araw ay mahirapan na siya. Kasunod nito, nagpakawala siya ng isang napakalakas na suntok na yumanig sa buong paligid at lumikha ng isang napakalalim na hukay. Nang hamupa ang alikabok at usok, makikita si Kratos na nakahandusay sa lupa, napansin niyang hindi na muling nagre-regenerate ang kanyang katawan. Ngunit sa sandaling yun, muli siyang hinailan ni Van sa buntot, habang nagpupumiglas, nagmamakaawa siyang pakawalan siya. Sa halip, buong lakas siyang inihagis ni Van sa ere, pagkatapos ay iniunat nito ang kanyang mga kamay upang pakilyusan ang lahat ng kanyang mga sandata. Habang patuloy na bumabalik sa isip ni Van ang alaala ng matandang taganayon na minsang nag-anyaya sa kanya na sabay silang kumain ng tanghalian, ngunit itinaboy ng matandang babae ang matandang lalaking kasama niya. Ilang sandali pa, ikinuyom niya ang kanyang kamao, sa mismong sandaling yon, sabay-sabay na tumarak ang kanyang mga sandata sa katawan ni Kratos at nagdulot ng napakalubhang pinsala. Sinamantala ni Van ang pagkakataon,
tumalon siya sa ere at naghanda ng isa pang napakalakas na pag-atake. Ibinagsak niya ang kanyang dalawang kamao kay Kratos ng buong lakas. Sa tindi ng impact, bumulusok si Kratos pababa at bumagsak sa lupa, na muling nagdulot ng napakalaking pagkawasak. Naalala rin ni Van ang mga panahong tinutulungan siyang magsanay ng ama ni Linda, naalala rin niya ang ina ni Linda na nagsabing hayaan na lamang siyang magpahinga, habang inis na inis ang ama ni Linda dahil sa paraan ng pagtrato nito sa pinuno ng kanilang angkan. Agad na sinundan ni Van ang kanyang pag-atake, mabilis siyang bumulusok pababa at tinamaan si Kratos ng isang malakas na knee strike na lalong nagwasak sa paligid. Sa tindi ng tama, halos lumabas ang mga mata ni Kratos sa sobrang sakit. Ngunit hindi pa rin natapos ang pag-atake, iniunat ni Van ang kanyang paa at buong lakas na sinipa si Kratos. Sa lakas ng sipa, napatilapon siya sa malayo at paulit-ulit na bumangga sa mga batong pader. Habang palayo siyang lumilipad, agad naman siyang hinabol ni Van sa pambihirang bilis. Inunahan niya ito at sinalubong ng isang napakalakas na suntok sa sikmura. Muling napangiwi si Kratos sa matinding sakit habang hirap na sinabing, tumigil na ito. Dahil sa suntok na yun, muli siyang napalipad sa ere, habang nasa himpapawid, napansin niyang lalo pang bumabagal ang kanyang regeneration, ibig bang sabihin ay direktang kaluluwa na ang kanyang sinasaktan. Doon niya tuluyang napagtanto na hindi pala pananakot ang lahat ng sinabi ni Van, paano nagkaroon ng isang halimaw na tulad niya sa isang liblib na lugar na gaya nito, at bakit wala man lang nakakakilala sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya tinantana ni Van, muli niya itong hinabol sa ere. Muli niya itong sinuntok, habang nangyayari yun, nagmakaawa si Kratos na sandali silang huminto at mag-usap muna. Ngunit walang pakialam si Van, inunahan niya ito at isang napakalakas na sipa ang tumama sa likuran nito, kasabay ng malinaw na tunog ng pagkabali ng gulugad nito. Kasunod noon, paulit-ulit niyang sinuntok ang mukha ni Kratos, sinundan ng isa pang suntok sa sikmura, bago muling sinipa ang ulo nito. Sunod-sunod at napakabilis ng kanyang mga pag-atake, na hindi na binigyan si Kratos ng kahit kititing na pagkakataong makalaban. Pagkatapos ay bigla niya itong sinunggaban at buong lakas na itinapon sa lupa, ilang ulit pa itong tumalbog bago tuluyang huminto. Pagbagsak ni Kratos, agad siyang sinakyan ni Van para atakihin muli, napahinto siya dahil bigla itong nagsalita. Dahil sa walang tigil na pambubugbog, halos hindi na makilala ang mukha ni Kratos, habang nauutal, paulit-ulit siyang nagmamakaawang tumigil na ito. Sinabi niyang hindi niya alam ang tunay na nangyayari, ngunit alam niyang nagkamali siya at nais niyang pag-usapan nila ito ng maayos. Ngunit walang pakialam si Van, sinabi lamang niyang subukan itong ipagmalaki muli ang pagiging immortal nito habang walang tigil niya itong sinusuntok. Sa bilis at tindi ng bawat suntok, tuluyang naiupi ang mukha ni Kratos. Sa bawat kamaong ibinabagsak ni Van, bumabalik sa kanyang alaala ang masasayang araw na magkasama sila ni Linda, dahil dito, lalo niyang ibinuhos ang kanyang galit sa taong kumitil sa kanyang kaligayahan. Patuloy niya itong binugbog hanggang sa halos maging isa na lamang itong walang buhay na laman, habang tumitilamsik ang dugo sa paligid. Sa sobrang galit, halos tuluyan ang mawala ng katinoan si Van habang umiiyak. Ngunit bigla siyang napahinto nang may humawak sa kanyang braso. Sa sandaling yun, makikita ang wasak na mukha ni Kratos habang umiiyak at nauutal na nakikiusap na tigilan na siya. Paulit-ulit niyang sinasabing nagkamali siya at nagmamakaawang patawarin at iligtas ang kanyang buhay. Ngunit nanatiling walang awa si Van, sinabi niyang huli na ang lahat at wala nang saysay ang paghingi nito ng tawad. Pagkatapos ay hinawakan niya ang katawan ni Kratos at binuhat ito sa ere. Habang ginagawa yon, muling sumagi sa kanyang isipan ang masayang mukha ni Linda. Habang umiiyak, malakas niyang isinisigaw na kahit humingi pa ng tawad si Kratos ngayon, huli na ang lahat. Samantala, paulit-ulit namang nagmamakaawa si Kratos, sinabi niyang hindi na siya makapag-regenerate at pinakiusapang tigilan na siya. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Van, dahan-dahan niyang pinunit ang katawan ni Kratos sa gitna. Walang awa niya itong hinati sa kalahati habang napapasigaw ito sa matinding sakit. Sa huling sandali, tuluyan ang nawasak ang katawan ni Kratos. At si Van ay nanatiling nakatayo, naliligo sa dugo ng kanyang natalong kalaban. Sandaling natahimik si Van habang nakatitig kay Kratos habang habol ang kanyang hininga dahil sa matinding sakit na nararamdaman niya. Pagkatapos ay bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at naglabas ng mana. Mula sa lupa ay unti-unting lumitaw ang isang helmet. Agad niya itong kinuha at nilapitan si Kratos,
Isinuot niya ang helmet sa ulo nito habang nagpupumiglas ito at nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Ngunit nang tuluyang may kabit ni Van ang helmet sa ulo ni Kratos, bigla itong napatigil. Tumayo si Van at binanggit na 1,000 taon na, ngunit agad niya itong itinama. 5 taon na ang nakalipas, sa isang nayon sa kabundukan ng Azurayan. Naaalala pa ba niya ang nayon na winasak niya gamit ang sariling mga kamay? Dahil sa helmet, unti-unting bumalik ang alaala ni Kratos. Naalala nito ang nangyari 5 taon na ang nakalipas sa kabundukan ng Azurayan, kung saan nakatanggap siya ng utos na hulihin ang lahat ng nagtataglay ng Azuraron at patayin ang mga ito. Pagkarinig niyon, lalong sumiklab ang galit ni Van. Mukhang sa wakas ay naalala na rin siya ni Kratos kung sino talaga siya. Bahagyang lumapit si Van kay Kratos at ipinaalala ang sinabi nito noon. Wala raw siyang magagawa noon dahil nasa posisyon siyang kailangan lamang sundin ang lahat ng utos na ibinibigay sa kanya. Hindi raw yun personal, isa lamang siyang taong walang pagpipilian kundi ito pa rin ang kanyang tungkulin. Pagkatapos ay ikinwento ni Kratos ang tungkol sa subspace prison na inihanda ng taong yun para sa kanya. Ayon dito, walang kahulugan ng oras sa loob ng lugar na yun, maging 1,000 o 10,000 taon man ang lumipas. Pagkarinig niyon, agad na nagtanong si Van kung sino ang walang hiya na nagsimula ng lahat ng kalokohan na yun. Ibinunyag ni Kratos na ang lahat ay utos ng kanyang Panginoon. Napaisip si Van nang marinig ang salitang Panginoon. Kung tama ang kanyang hinala, ang tinutukoy nito ay ang hari ng kaharian ng Zou. Inutusan niya si Kratos na sabihin ang tunay na pangalan ng kanyang Panginoon at ang rune arts na ginagamit nito. Ngunit hindi yun masagot ni Kratos. Paulit-ulit lamang itong nagsasalita ng walang kabuluhang mga salita. Dahil dito, napagtanto ni Van na kahit nakasuot si Kratos ng Crown of Truth ay may mga bagay pa ring hindi nito kayang isiwalat, kaya sa halip ay tinanong na lamang niya kung sangkot ba ang buong kaharian ng Zou sa nangyari sa kabundukan ng Azurayan. Agad itong umamin, tama si Van, ang operasyon sa kabundukan ng Azurayan ay isa sa pinakamalaki at pinakawalang kapantay na operasyon sa kasaysayan ng kaharian ng Zou. Pinagsabihan siya ni Van na magsalita ng malinaw bago pa niya ito tuluyang patayin. Ipinaliwanag ni Kratos na ang mismong hari ng kaharian ng Zou ang personal na kumilos upang may sigawa ang operasyong yun. Pagkarinig niyon, hindi makapaniwala si Van, sigurado siyang si Kratos lamang ang nakita niya noon. Ngunit ipinaliwanag ni Kratos na natural lamang yun, siya lamang ang nakaharap ni Van noon, habang ang mga piling sorcerer na personal na pinili ng hari ay lihim na nagpalabas ng isang napakalaking formation na pumilibot sa buong lugar. Pagkatapos niyang makulong sa subspace, ang kanyang Panginoon ay lubas pagkatapos noon. Muli siyang tinanong ni Van, pagkatapos siyang ikulong sa subspace prison, ano ang ginawa nila sa babaeng may kulay kahel na buhok? Tumugon si Kratos, kung ang tinutukoy niya ay ang batang yun, ang kanyang Panginoon mismo ang personal na nakipag-ugnayan sa kanya. Matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Kratos, unti-unting nabuo sa isip ni Van ang buong katotohanan, napakagat siya sa kanyang labi sa sobrang galit. Doon niya napagtanto na hindi si Kratos ang tunay na pumatay kay Linda, may iba pang tao sa likod ng lahat. Kaya, muli niyang tinanong si Kratos kung nasa kaharian pa rin ba ng Zou ang walang hiyang tinatawag nitong Panginoon. Habang hawak ni Van ang leg nito, sinabi ni Kratos na walang sino man ang nakaalam sa tunay na kinaroroonan ng kanyang Panginoon. Napahawak na lamang si Van sa kanyang ulo, sa isip niya, wala na talagang silbi si Kratos. Tumayo siya at ipinikit ang kanyang mga mata, tahimik siyang humingi ng paumanhin sa lahat, sapagkat hindi pa siya maaaring mamatay sa ngayon. Bigla na lamang may humawak sa kanyang balikat, paglingon niya, nakita niya ang mga magulang ni Linda kasama ang lahat ng mga taga-nayon na pinaslang noon. Sa sandaling yun, dahan-daang ngumiti si Van habang isa-isang naglalaho ang mga ito, muli siyang nabigyan ng pag-asa ng kanilang mga alaala. Kasabay ng paglaho ng mga ito ay biglang napatawa si Kratos. Kasabay rin ito ang pagkawala ng Crown of Truth sa kanyang ulo. Dahil dito, agad na nagalit si Kratos, nagtanong siya, kung ano ang ginawa nito sa kanya. Paano niya nagawang gawin yun sa dakilang duke ng kaharian ng Zou? Talaga bang iniisip niyang makakaligtas siya sa ginawa nito? Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, nilapitan siya ni Van, biglang nagbago ang tono ni Kratos, takot na takot nitong sinabi na nagbibiro lamang siya at hiniling kay Van na huminahon upang mapag-usapan nila ng maayos ang lahat. Ngunit iisa lamang ang sinabi ni Van, may isang matagal ng tradisyon sa kabundukan ng Azurayan, alam ba niya ang mga yun? Napailing si Kratos habang tinatakpan ng kanyang mukha, na hindi niya alam. Naalala ni Van ang itinuro noon ng ama ni Linda,
may dalawang bagay na matagal ng simbolo ng kabundukan ng Azorian, mahalaga na huwag niya itong kalilimutan. Gumanti sa mga pabor at sama ng loob ng 10 beses, at huwag nang lumingon sa landas na pinaniniwalaan mong tama. Ipinaliwanag noon ng ama ni Linda na dapat niyang suklian ng 10 ulit ang bawat kabutihan at bawat sama ng loob na natatanggap niya, at kapag nakapili na siya ng landas na pinaniniwalaan niyang tama, hindi na siya dapat pang lumingon. Idinagdag pa nito habang masayang tumatawa, mata para sa mata, ngipin para sa ngipin, tandaan niya ang mga prinsipyong yan. Ngumiti ang ama ni Linda at tiniyak niya kay Van na hindi niya dapat makalimutan yan. Ngayon, hinawakan niya ang ulo ni Kratos habang naglalabas ng napakalakas na mana, malamig niyang binigkas ang mga salitang minsang itinuro sa kanya, gumanti sa mga pabor at sama ng loob ng 10 beses, at huwag nang lumingon sa landas na pinaniniwalaan niyang tama. Kasabay nito ay itinaas niya ang kanyang kamao, palagi niyang sinusuklian ng 10 ulit ang bawat pabor at bawat sama ng loob, at ito, ang landas na pinili niyang tahakin. Samantala, paulit-ulit na nakiusap si Kratos na patawarin at iligtas ang kanyang buhay, inamin niyang nagkamali siya sa lahat ng kanyang ginawa. Ngunit ang tanging isinagot ni Van ay hindi na siya lilingon pa sa nakaraan. Kasabay yun, buong lakas niyang sinuntok ang mukha ni Kratos. Sa tindi ng suntok, kumalat ang napakalakas na alon ng enerhiya sa buong paligid, na sinundan ng isang matinding pagsabog. Nang unti-unting hamupa ang usok at alikabok, tumambad ang lawak ng pinsalang iniwan ng pag-atake, isang napakalaking bunganga ang nabuo sa lupa. Tumayo si Van, at sa sandaling iyon ay tuluyang naglaho ang katawan ni Kratos, ang tanging naiwan ay ang mga tilamsik ng dugo na nakakalat sa paligid. Matapos ang mahabang labanan, nagawa niyang patayin si Kratos, kasabay nito, dahan-daang naglaho ang kanyang napakalaking kapangyarihan hanggang sa tuluyan siyang bumalik sa kanyang dating anyo. Samantala, unti-unti nang sumikat ang araw, at ang liwanag nito ay nagsimulang tumanglo sa wasak na larangan ng labanan. Ang hadlang na ginawa ni Van ay dahan-dahan ding naglaho makalipas ng ilang sandali. Napabuntong hininga ang lahat nang mapagtanto nilang tuluyan nang natapos ang matinding labanan. Samantala, sina Volkov at Charlotte ay hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Hindi rin makapaniwala si Isabel kung talagang napatay ni Van si Kratos, maging si Balmong, kahit nakita na mismo ng kanyang sariling mga mata ang nangyari, ay hirap pa ring paniwalaan ang lahat. Sa isip ni Balmong, ang pagkamatay ng Grand Duke ng Kaharian ng Zhou ay hindi kailanman naging bahagi ng kanilang plano, napatanong siya sa kanyang sarili kung ano ang dapat niyang iulat sa Empress. Samantala, nanatiling nakatayo si Van habang pinagmamasdan ang unti-unting paglaho ng natitira niyang kapangyarihan na tila naglalaho sa hangin. Pagkatapos ay agad siyang lumingon nang biglang dumating ang isang figurang may mahabang buhok, isa itong babaeng nakasuot ng baluti na bigla na lamang lumitaw sa kanyang likuran. Bahagyang nagulat si Van nang tanungin siya nito, kung siya ba ang pumatay sa Grand Duke ng Kaharian ng Zhou.